Bakit ayaw ng maraming Pilipino kay Sara Duterte? Narito ang ilang mga katangian at isyo na madalas nagiging sentro ng kritisismo laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Isa, isyo sa paggamit ng confidential funds. Isa ito sa pinakamalaking pinagmulan ng batikos sa kanya. Marami ang hindi sang-ayon sa hiling at paggasta ng malalaking halaga ng confidential and intelligence funds sa Office of the Vice President at Department of Education, lalo na ang mabilis na paggasta ng 125 na milyong piso sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Dalawa, estilo ng pamumuno at temperamento. Madalas siyang punahin sa kanyang kamay na bakal na imahe. Ang ilang mga insidente tulad ng panununtok sa isang sheriff noong siya ay mayor pa ng Davao ay nakikita ng mga kritiko bilang kawalan ng pasensya at hindi angkop na pag-uugali para sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Tatlo, pag-iwas sa mga debate at media scrutiny. Noong panahon ng kampanya, kapansin-pansin ang kanyang hindi pagdalo sa mga pampublikong debate. Para sa ilang botante, ito ay senyales ng pag-iwas sa mahihirap na tanong at kawalan ng transparency sa kanyang mga plano para sa bansa. 4. Pananahimik sa mga isyu sa West Philippine Sea. Binabatikos din siya ng ilang sektor dahil sa kanyang pananahimik o kawalan ng malinaw na tindig laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Inihahambing ito ng mga kritiko sa pulisya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakikita nilang masyadong malambot sa China. 5. Pamamalakad sa sektor ng edukasyon. Bilang dating kalihim ng DepEd, nakatanggap siya ng kritisismo sa pagtutulak ng mga programang tulad ng mandatory ROTC sa halip na pagtuunan ng pansin ang kakulangan sa mga silid-aralan, mababang pasahod sa mga guro, at ang krisis sa kalidad ng edukasyon sa bansa. 6. Red tagging. May mga grupo, lalo na ang mga progresibong organisasyon at unyon ng mga guro, na ayaw sa kanyang hilig na mag-ugnay ng mga kritiko sa mga rebelding grupo sa halip na tugunan ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng dialogo. Paalala, ang mga puntong ito ay base sa mga karaniwang sentimiento ng mga kritiko at oposisyon. Ang pagtingin sa mga katangiang ito ay depende sa pananaw ng bawat individual sa kung ano ang dapat na asal at prioridad ng isang lider.